po natin bilang isang bayan yung kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo, yung mapagpakumbabang pag-iisip, hindi mapagmataas na pag-iisip, na ito ay magpapakilala ng pagpapasakop natin sa Diyos at pagsalangsang natin sa dyablo. Kaya nga ang sabi doon sa 4:1 ng Efeso, "Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo sa pag-ibig." Mahalaga na makita natin yung paglakad na nararapat sa pagkatawag na itinawag sa atin ng buong kapakumbabaan. At nakita na natin ang halaga ng pagiging mapagpakumbaba. Ngunit kung papansinin po natin ang nasa 100:2 ng awit, "Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan." Paano tayo dapat na maglingkod sa Panginoon? Dapat po may kasayahan, hindi may kahapisan. Ang tanong nga po ni Kuya, naglilingkod ka ba na may kasayahan sa Panginoon? Sa isang kapatid sa Diyos, tiyak na may kasayahan at may nararamdaman kang kasayahan. Kaya nga halimbawa, nagkakatipon tayo. Yan ba ay kinokonsider mong bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos? Kung bahagi ang pakikipagkatipon, masaya ka dapat kapag nakikipagkatipon ka. We have to check that. Baka kapag nakikipagkatipon ka, di mo maramdaman ang kasayahan. Kailangan ay maramdaman natin yung kasayahan sa ating paglilingkod sa Diyos. At para makasigurado tayong mararamdaman natin ang kasayahan sa paglilingkod sa Diyos, ang sabi sa awit 1:2, "Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi." Dapat pala ang kasayahan natin nasa kautusan ng Panginoon. At kung nasa kautusan ng Panginoon ang kasayahan natin, magiging masaya tayo sa paglilingkod. Papaano nangyayari ngayon iyon? Para masiguro mo na ang kasayahan natin ay nasa kautusan. Ang sabi po sa talatang 3, "At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa." Para pala masabi na ang kasayahan mo'y nasa kautusan, sa kautusan ka nagbubulay-bulay araw at gabi. Dapat maging para kang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Bakit po? Dahil nasa siping ng tubig. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta. Bakit po? May tubig. At anumang kanyang gawin ay giginhawa. Bakit po? Kasi may tubig. Bakit may tubig? Nasa mababa kasi. Papaano nangyayari iyon? Sa 2:1 ng Filipos, "Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip." Ano ang pagkakaisahan ng pag-iisip? Ang isip ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi, "Mangagtaglay ng isa ring pag-ibig, na mangagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman." Na anong klase ng pag-iisip? May kapakumbabaan. Ano ang may experience noon? Ang sabi sa talatang 1, "Kung mayroong anumang kasiglahan, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig." Bakit may kasiglahan at may kaaliwan ng pag-ibig? Kasi may kaisipan ni Kristong taglay-taglay na mapagpakumbaba. Kaya ang kasayahan sa paglilingkod ay kapag tayo'y natutong maging mapagpakumbaba. Parang ang sasabihin mo,
We are happy to serve. Dahil hindi ang feeling mo ay mataas ka kapag natuto tayong maging mapagpakumbaba. Habang tayo'y nakakapaglingkod, mararamdaman mo lalo ang kasayahan sa kalooban. Kasi alam mo, may umaaliw sa atin. Alin ang umaaliw sa atin? Yung kautusan na namamalagi sa atin. Yung kaisipan ni Kristo. Higit sa lahat, sino ang umaaliw sa atin? Kaya tayo nagkakaroon ng kasayahan sa paglilingkod kung tayo'y mapagpakumbaba. Gayunman, ang Diyos na umaaliw sa mabababang loob ay kami inaliw sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. Hindi ka ba maaaliw kung ang Diyos ang umaaliw sa iyo? Ang sabi naman sa 14:26 ng Juan, datapwat ang mga aliw. Sa makatwid bagay ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Bakit ka ba niya paaalalahanan? Bakit ka ba niya tuturuan ng mga sinabi at itinuro ng ating Panginoong Hesukristo? Para ka maaliw, kasi nga, mang-aaliw siya. Kaya kapag naaalala mo ang turo, ang wika ni Kuya, naaalala mo yung mga bagay na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, nagbubulay-bulay ka doon, makakaramdam ka ng kaaliwan. Ano ang ibig sabihin? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, maaaliw ka. Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos at mayroong pagkasi ng Espiritu Santo ang paglilingkod mo, maglilingkod ka na may kagalakan, may kaaliwan, may kasayahan. Bakit po? Kasi may nang-aaliw sa iyo. At higit sa lahat, ang Diyos umaaliw sa mabababang loob. Kung natuto tayong magpakumbaba, kahit sa gitna ng maraming kalungkutan, ay mayroon kang mararamdaman na kaaliwan, sapagkat mayroong Espiritu Santong nang-aaliw, at higit